So ayan na, magandang araw sa inyo lahat mga paps and welcome back sa ating channel, no. So for today's video, meron tayong gagawin ngayon, bali isang Sony 32 inches, no. Parang smart TV na siguro to, kung hindi ako nakakamali. So yung model niya is ayun, QTL-32W617G. Ito yung problema niya, ito yung kanyang problema. Ayan. So ilay kulay puti yung kanyang, ayun, labas yung logo ng Sony, no. Ayan. Saka naka-HDMI input siya. So ito yung kanyang kapag nakapahinga siya ng medyo matagal yung unit na to, magtutuloy siya, mag-under siya ng mga ilang oras. Tapos kapag lumabas yung kanyang problema, mag-6 blink siya, 6 blink 6 times. Kapag init na yung unit, is lalabas yung kanyang on-off logo. Lalabas yung logo, tapos mamamatay siya, logo naman, tapos mamamatay. Then mag-blink ng 6 times yung kanyang indicator dito na kulay red. So ngayon nakapahinga to ng mga isang araw kasi dumating to ng Sabado ng hapon. So Sunday wala tayong pasok, no. So ngayon Monday resume yung duty natin. Di nakapahinga to ng mga almost 2 days ata. So ngayon normal yung kanya display, hindi na siya nabiblink, no. So, antayin natin to na lalabas yung kanyang problema. Pantarin natin ang matagal. Ayan. Balik tayo na mga ilang minuto lang pala. 1 minute lang pala yung tinagal. Nawas na yung kanyang problema. Ayan, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then stop. Then resume na naman yan. So, ito yung kanyang problema. Kanina nakita natin na normal naman yung kanyang display. And mga isang minuto nakalipas. Ayun, labas yung kanyang problema. So, punutin ko lang dito. So, ito, binuksan na po natin, no? Ayan. So, ito yung kanyang mainboard. Tapos, meron siyang dalawang LVDS cable na papuntang galing dito sa may supply natin, no? Dadaanan ng ating adapter type na power supply 19.5 volts. Saka dito sa may backlight driver natin. Tapos, yung isang LVDS. Ayan. Isang cable is, punta namang top board natin, no? So dito tayo magpo-focus sa kanyang backlight driver. So ngayon tuturo natin dito. Dadayain natin yung hindi kasi wala siyang akmang oras kung kailan siya lalabas yung kanyang problema. Minsan madali, minsan matagal. So gagawin natin ngayon yan. I-disable natin yung kanyang protect. Dadayain natin yung kanyang protect sa pamamagitan ng padudugtungin natin yung kanyang negative side ng ating backlight kasi ito yung supply, positive side yan. 19.5 volts. Tapos itong apat na to, yan yung strip niya, din to sa kanyang strip negative side. At papasok yan dito sa may driver natin. Yan. Papasok yan sa may driver natin. So meron siyang nasisense yung driver natin na merong problema sa isang valve. Kasi minsan dito, yung isang strip, yung minsan dito kayong isang linya, meron ng resistance na hindi akma dito sa kanyang na masisense sa kanyang driver, kaya niya pinaprotect. So, gagawin natin ngayon, hindi muna natin siya papalitan ng backlight kasi nga, minsan normal naman siya, mag-under siya ng matagal, tapos minsan naman under siya ng madali lang, saka lalabas yung problema niya. So, kailangan natin i-disable natin yung kanyang protect dito at titingnan natin kung hindi na palalabas yung problema. Pero sa mga experience natin, kapag ginawa natin to, is medyo matagal naman siyang masisira ulit, no? So, ito, pansin nyo, ito yung negative side, papasok sa may driver natin, 1, 2, 3, 4. Pinakukuskus na natin yan kasi lalagyan natin ng hinang, tapos gagamitin natin yung magnetic wire para may dugtong yung 4 na linya na to. Yan yung negative side, dito, 1, 2, 3, and 4. Huwag yung isali to kasi supply itong dalawang to, supply yan, 19.5 volts. So, ito lang, parutungin natin, pero check muna natin yung backlight nito para makita nyo na mayroong voltahe, mayroong tawag doon. Magkaiba ng kalimutan ko na. Ito yung mabanggit. Merong dito isang linya na iba yung kanyang voltahe. Kaya yun yung nasisense ng ating driver na hindi na balance yung voltahe, no. So wait lang. Check natin yan ng backlight driver para makita nyo. Ayan. So, set up natin yung ating backlight driver, no. So, yan, check natin yung backlight, no. So,
Ito yung positive side natin, tapos ito naman yung negative. Tutok mo itong namin kamay. Yung ayun, oh, yung driver natin 44.3. Yung isang linya 44.3. So susunod na linya check natin 44.7. Ayun, oh, meron na siyang pagkakaiba, no? 43.7. Then yung isang susunod na linya 44.5. Then yung last na linya 44.4. So meron ng pagbabago, no? Meron ng hindi na sila balance. So instead na dapat magkapareha po yan, meron ng 0.2, 0.1 na diferensya. Yan yung dinidetect ng ating backlight driver, kaya siya nagpo-protect. Pero pwede pa yan, pwede pa natin dayain yung ating backlight driver, no? Para magamit pa natin yung backlight, magamit pa ni customer yung backlight niya. Saka na lang tayo magpapalit kapag hindi na talaga kaya na magamit na siya magamit at hindi na pwedeng i-disable, no? So 44.4 yung last natin. So yung pinaka-normal nito is 44.4. So may nakita tayong 44.7, 43, 44.5, and 43.3. Yan. So yun yung diferensya. So gagawin natin is pagdudugtungin natin yung linya na to. Ayan. Yung negative side na papasok sa may driver natin para ma-disable niya yung protect para maging balance yung sinesense na feedback supply dito ng ating backlight driver para hindi na siya mapoprotect, no? So kuha tayo ng magnetic wire tapos hinang natin dito. So ito mga paps, continue po tayo, no? Yan, no? Bali naidugtong na po natin yung linya na test point, yung mga bilog-bilog na linya na galing sa may natin backlight natin, yung negative side. Ayan, naidugtong na po natin ng magnetic wire yan, no? Kita niyo ba? Ayan, no? So i-test natin to ng matagal. So, i-close ko lang muna kasi siguradong gagana na to. Para i-test natin to ng matagal dun sa sa front table natin. I-close mo lang yung unit tapos i-test natin ng matagal, then babalik tayo kapag mga 2-3 oras na may test natin. Okay. So, ayan na, ito na po yung finished product natin and tinest na po natin siya ng matagal. Kabot na po yung 2 oras. So far, wala namang problema. Goods na. Okay na yung unit natin, no? Itong Sony kasi kahit na wala siyang source o wala siyang inilagay mong source, basta nakasaksak siya, hindi po siya, wala po siyang automatic off kapag, ang tawag doon, hindi siya ginagamit or walang source na ginagamit or walang input. So, kapag nakasaksak to, kahit wala pang, nakasaksak na source, hindi po siya talaga mamamatay. Diretso, andal pala ng andal yan, wala siyang detection nung kapag hindi ginagamit, makukusa siyang mamamatay. Di tulad ng mga China TV, Samsung na kapag wala siyang source, walang input, mag-off siya, balik sa standby. Ito hindi siya babalik sa standby, no? Didiretso po yung andar niya kapag walang problema. So ayan, goods na yung unit natin, no? And hanggang dito lang yung video natin mga paps. Sana kahit pa paano may nakuha kayo ideas din ginawa ngayon, no? Make a video as always, and this is your service Ryan Crositech. See you in our next video. Bye bye.